Yo, this is Direk RJ, ang sikat sa barangay. Sikat! 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 Sikat sa barangay! Barangay FM 93.5 forever! Mga kabarangay, nandito na ang ating bisita ngayon sa Sikat sa Barangay. All the way from Bayambang, Direk RJ! Hello, hi everyone. Hello Yun. sa mga viewers natin at listener ng Barangay FM 93.5. Yun! Ayun, kamusta ka naman, Direk RJ? Nakaban ko kanina pero Yan ang gusto ko, yun yung gusto ko chill na chill na. Joke lang na. Ayan, kamusta ang biyahe mo? Layo pa na pinanggalingan niya mga kabarangay. From Bayambang pa. Kamusta ang biyahe? ayos naman po, smooth lang. Wala masyadong traffic. Ay, dito lang na traffic sa may ano. Oo. Diba? Okay. Diba, ang importante nakarating na safe, diba? Tandito na siya kasama natin. Kaya, kumusta na natin ating bisita? Si Direk RJ, taga Bayambang. Yan, kamusta ang Bayambang? Ayun, napakasaya and napaka-proud maging bayambanggenyo. Yun! Ayan, so, ano ba pinagkakabalaan mo bukod sa pagko-content? Yes po, bali yung pagko-content ko kasi parang sideline ko lang talaga siya. So ano po ako, isang multimedia artist po ako sa Bayambang. Wow! Edit ako ng mga videos, graphics, mga technical operator sa mga live, mga event. Yun yung pinagkakabalan ko po ngayon. So, sa mga content mo, ikaw na mismo nag-e-edit nun? Opo. So, Wow! shoot, edit, lahat concept. So, yun, di ba sabi mo, part-time lang pag-content creator mo. Gusto, ano ba, nasa direction mo ba na gusto mong i-full-time ang pagiging isang content creator? Pag siguro po kung will ni Lord, Uh-huh. full time ko plan ko rin i-full time. So, plan mo rin talaga mag-full-time. So, si Direk RJ ay isang multimedia artist, tas editor, lahat, photographer din kasi kanina nag-uusap kami off the air pa. Photographer din siya kabarangay. Mahilig siyang kumuha ng mga litrato. Ano yung Tagalog ng Mahingiyot. Photographer? Mahingiyot kasi. Ba't kayo nagre-react? Makaka-relate yung mga photographer. Mga photographer, nagre-react kayo kayo ang dudumi ng isip nyo. Ayan, ano bang ginagawa mo bago ka naging isang content creator? Okay. Naging OFW rin po ako. Nagtrabaho ako as technician po sa Taiwan for 7 years din. And then doon na ako nag-start mag-vlog. Okay. Parang nakita ko, dati po kasi nakakalungkot po kasi pero Uy, nakakabigakan. hindi, doon na nag-start mag-vlog. Yung nagkaroon ako ng magandang camera. So, nakakanood na ako ng YouTube, and mga internet, Facebook. So, nakita ko, parang kaya ko itong gawin, sabi ko. Tapos medyo okay na rin naman na yung camera ko. iPhone 6 pa yung bagong labas nun eh. iPhone 6. iPhone 6. So, parang sabi ko, magawa ko nga. Nag-start ako sa YouTube nun. Hanggang yun, eventually, naging habis ko na siya, pagbablog. From YouTube, nag ka sa Facebook? Facebook. Anong taon yan? Anong taon ka nagsimula doon sa YouTube? YouTube, 2015. 2015. Walang nangyari. Talagang mahirap Habis lang naman. Habis. So parang makita lang din ng family ko yung ginagawa ko sa Taiwan. Ganun, nagbe-video lang ako. Tapos yun, hindi ko alam na may may business sa pagbablog eh. Na hindi ko alam na monetize yung video, yung mga promotion, ganyan. Tapos lately ko lang nalaman, so nag-shift na ako sa Facebook. Okay, so hindi mo alam, aksidente lang siyang parang accident mo lang, parang ang purpose mo lang pala nun is parang malaman ng mga pamilya mo kung yung ginagawa mo sa... photo album. Parang gano'n, di ba? May babalikan ka. Kasi di pa naman gano'n kauso dati yung video call, parang di ba, Skype pa lang dati, di ba? Pag nasa abroad ka, di ba? Dati. Ang hirap. Pupunta ka pa sa computer shop, webcam. Hindi ko na naririnig yung Skype na yun. Wala na ata siya ngayon, Wala di ba? na. Pupunta ka pa sa computer shop, yung webcam malabo pa, di ba? Ano ba yung mga ginagawa mo sa mga content? Ano ba yung mga kino-content mo? Before po, nagpa-parody ako ng mga iconic scene ng movies. Okay. Yun yung patok sa amin eh. So mga gusto mo panoodin lang. Tapos ngayon, nag-shift na rin ako sa motovlogging. Sorry sa mga nadadaanan ko sa daan. Nagtitrip ako sa daan. Pinapakaba ko sa daan. Tumatay mo ang balahibo. Pero huwag kayo mag-alala. Ako rin kinakabahan din ako. Kinakabahan ka din sa kanila? Masapok ako eh. One time masapak na. Baka may tell me ka dyan, ha? You tell me. Kaya di ba? Baka maganyan ka. Pero diba, trip-trip lang naman, diba? Kasi mga Pilipino talagang masiyahin, natural na masiyahin yan. So yun, pa-transfer ka na sa pagiging isang motovlogger. So, di ba gumagawa ka rin mga food vlog? Food vlogs, yes po. Naging part din po ako ng team Panangan nun sa under ni Banong TV. Consular Banong ng Binmalay. Naging team po nila ako. And then after nun,
eventually, na-try ko na rin mag-promote ng mga businesses dito sa Pangasinan. Mhm. Ng solo, kinokontak na rin ako. So, yun, doon na nag-start din yung, na ipurso ko yung pagiging content creator Mhm. sa Pangasinan. Bakit nga ba Direct RJ ang napili mong Yun. pangalan? Actually, yung page ko, Ah. Jan's Film siya kasi nga, di ba, nag-shoot ako ng mga event. Mhm. Jan's Film siya. Mhm. So ngayon, naging multimedia artist ako. Nag-create ako ng mga videos, Mhm. mga short film. Eh, lagi lang ako nasa likod ng camera. Sabi ko, why not palitan ko na lang yung page ko, yung name ng page ko na connected din sa Sa sarili mo. ginagawa ko or Mhm. sa name ko, ganyan. Mhm. Sabi ko, sa likod ako ng camera. What if direct na lang? Kasi hindi direct Mhm. naman ako. Oo. Tapos connect ko yung nickname ko na RJ. Okay. Doon lumabas yung Direct RJ. Ah. Yun lang, napakasimple. Napakasimple na Yun, lumabas si Direct RJ. Ayun, so doon talaga nagsimula ako baka nasa likod pa lang ng camera si Direct RJ hanggang sa naisipang lumabas mag-out sa camera ni Direct RJ. Yes, Yun. yes. So pagiging isang multimedia, na-connect din niya sa ginagawa niya ngayon bilang isang multimedia artist. Yes po. Eh paano ba nasabi na na itutuloy ko to pagbablog para sa akin to pagbablog na to? Yung sa may event dito sa may Kalasyaw, Mhm. Robinson. Mhm. Inattendan ko siya. Mhm. Content Creators Award. Okay? So yun nga po, nag-shoot lang ako nung nung time na yun nung event. And Mhm. then pag-uwi ko ng bahay, in-edit ko siya agad. Mhm. Sabi ko, edit ko nga agad ka ako. NSDE ko, mabilisan lang. Ah. Tapos napansin nila na basta Pangasinan yun na mabilis eh. Mhm. Ma-plus yun. Tapos share na nila, Mhm. nag-comment yung mga vlogger, din yung mga iniidolo ko rin vlogger. Tapos si Agoy, napansin din ako ni Agoy, si JP Bagtas vlog. Mhm. Ayan. Yung North Squad din, may mga nakapansin din sa Okay. North Squad. So sabi ko, parang na-encourage ako mag-vlog Mhm. na ituloy yung ginawa ko. So yun, nakipag-collab na ako sa mga Mhm. nun, vloggers. Gumawa ako ng mga short film. And then medyo okay naman, maraming reaction. Nakakatawa lang yun. Tinuloy-tuloy ko na siya. So sila ang nag-joke sa'yo na maging isang content Naging creator? inspiration ko sila Oo. para ituloy yung pagiging content creator. Mhm. Kailan ka ba nagsimulang yung talagang pinush mo yung pagbablog, yung parang hindi na lang trip-trip? Parang, Ayun, yun. Kay si JP Agoy, si Oo. JP Bagtas talaga. Kasi naging rin siya, naging mentor ko siya una bago ko siya maging kating. Mhm. Sabi niya, "Bro, mo na kasi ikaw yung sila po nagsabi parang underrated ka kasi Oo. vlogger. Mhm. Alam mo naman lahat pero hindi ka kilala mga ganyan." Mhm, mhm. Tapos yun, tinuturuan na lang paano diskarte, paano yung atake Mhm. na magugustuhan ng mga tao. Mhm. So yun, medyo nakukuha ko naman na papaunti-unti. Mhm. Medyo na rin tayo. Hello po sa inyo. Ayan, pero may mga time na ba na parang yung parang 2 years pa lang ba na parang pinupush mo na yung pagiging content creator? Parang hindi na siya trip. May mga time ba na parang gusto mo nang itigil na lang, parang walang usad? Panghinaan ako. O parang panghihinaan ka ng loob? Parang hindi ko siya napansin na Mhm. parang na-enjoy ko lang kasi Mhm. meron naman po ako. Connected din kasi yung trabaho ko sa Okay, pagiging okay. di ba, content Mhm. creator. Mhm. So, parang pastime ko lang talaga yung vlog Mhm. kasi may pinagkakakitaan naman po ako iba. Mhm. And then, yung sagot ko po doon parang hindi naman ako napanghinaan. Mhm. Pero may niloko akong vlogger si Emmy. Kasama ko sa Dagupan, sabi ko. Sa kanya may nagpapapicture na kwenta ko pa sa Nakwento niya, sabi sige. ko sa kanya. Sabi ko, parang ayoko nang mag-vlog. Kasi parang wala namang pupuntahan tong pag-vlog ko. Sa'yo lang may nagpapapicture. Kaya sa kanya. Ayoko na mag-vlog. Sabi ko, Nagmukha kayong guardian. Bodyguard ni si Papa Emmy. Boy, kasama ko yun. Papa Boy, may sinasabi si Papa Boy, Saudi Alam Bill niyo daw. yun, sa Dagupan, Locos Festival. Nainis sa akin si Emmy. Kasi sabi, ano ba yan, direct? Wag nga. Yan, na-awkward na siya sa akin. So sila mga nakakasama, sila Papa Boy TV, sila Emmy. Sino ba yung mga Emmy nakakasama mong content is, creator? yung lagi po, si Pangasinan Tour, Mhm. si Bebel hindi pa masyado. Sila Mhm. Ronan, Agoy. Oo. Ano po, sa mga natin. Ano po ba? Ayan. Basta yun yung mga yun, sila Papa Boy, Hazel. Mhm. Bukod ba sa paggawa ng content, ano ba yung mga, bukod sa pagiging isang multimedia artist, pag-i-edit mga video, ano pa ba yung mga pinagkakaabalahan mo? Wala naman, parang, yun, shot lang. Shot puno talaga. Kasi lahat ng ginagawa ko talaga siya, Mhm. connected sa
kung ano yung Mhm. hobbies ko or yung trabaho ko. Puro ganun lang talaga yung life cycle mo. So parang either ko tumigil ka sa pagbablog, nandun pa rin yung hilig mo sa multimedia. Nandun pa rin ako sa yung Oo. trabaho ko, ganun pa rin. Inline pa rin. Naka-inline Inline pa rin doon sa sa profession mo, 'di ba? Napaka mahirap bang i-manage siya mahirap bang i-manage yung time mo sa pagko-content tsaka doon sa trabaho. So far, hindi naman. Kasi Mhm. may time naman ako. Tapos supportive din naman yung boss ko. Yun. Kay boss Sir Rafael Saigo. Sip-sip. Kaya shoutout yung tourism sa Bayambang. Yan. Malay mo, 'di ba, ma-promote. Supportive naman sila. Tapos yun, nakakatuwa lang. Mhm. Saka may, namamanage ko siya ng maayos. Naisip mo ba na parang gusto mong gumawa ng mga bigating film? Parang nasagi ba sa isipin na gumawa ng mga ganun? Yes, nasagi na rin sa isip ko yun. Mhm. Sabi ko, inisip ko rin na paano ko siya fi-finance. Mhm. Pag gagawa ko ng mga malakas na talaga. Mhm. Siyempre, sa talents pa lang, gagastos ka na Oo. talaga dun Setting, mga gears, di ba? So yun, sumagay rin siya, pero before yun. Tapos after nun, nawala na lang din bigla sa isip ko. Pinlano ko siya before. Sa mga talent, pwede nakakasama sa pag-vlog. Si Papa Boy TV. Nakasama ko na sila. Sa Kobe, nag-acting yan, umiyak yan si Totoo. Papa Boy. Nax naman. Bakit hindi nyo pinakita yung acting skills mo nito, Papa Boy? Nakailang shoot kami noon bago siya makapag-create ng Totoo. luha. Ayan, so napunta natin sa filmmaking, no? Ayan, kuwari, magkakaroon ka ng project na isasali mo sa Metro Manila Film Festival. Anong title ng magiging movie nito? At kung anong tema nito, anong story nitong movie na to? Naisip mo na ba yun? Kalabit ni ate. Nakakatakot, Horror yun, horror. Horror. Opo. Nakakatakot nga. Kasi parang si ate noon, namatay siya, mga ganun. Tapos ngayon, kalabit na siya ng ganun. Bola lang yan. Nakakatakot sa kalabit ni ate, ha? Nakakatakot na kasi. Saan ko naisip yun? Wala na pumitik sa isip ko. Sige. Kalabit ni ate. Ayun, isa yun. Sige, isa yun. Isa Kalabit yun, ni ate. isa yun. Horror yan, horror. Yung mga ganun, horror, kalabit ni ate Mhm. siguro. And then pag sa mga action naman, Mhm. siguro, blanco ako Si kalabit ni ate kasi biglang pumasok sa isip ko. Nanggugulo si kalapit ni ate kasi. Ba't kasi nanggugulo ate? So far, wala pa naman. Wala pa naman. So, kung sakaling yung gagawin mo yung movie na yun, or kung wala pa, may mga naisip ka na bang kukunin mong stars, artist, yung mga artists, ganun. ganun, yung mga bigating Kunyari stars. sa kalabit ni ate, bagay si Eva Elfie Oo. Si Eva Elfie, yung nag-viral ngayon na Oo, artist. oo. Ngayon ko lang siya nakita Oo. actually. Pwede siya sa kalabit Mhm. ni ate. Mhm. Tapos si Sir, yung sa GMA din, si Sir Johnny. Mhm. Pwede sila pang tandemin. Sino yung mga side character din? Gusto mo bang isama yung sarili okay, mo para supportive actor, mga ganun. supporting? Sila na lang siguro, kasi hindi naman masyadong magaling umarte si Joshua Garcia din kasi sakto lang po. Hindi, joke. Bumabash ako ng mga fan ni Joshua. Ay, siya nagsabi niya na. Ay, tingnan niyo yung vlog ko. Pero di ba sabi ka kanina na parang ka kaya, na-attract ka kaya. Bakla ako ng 1 minute kay Joshua, nung nakita ko siya, Joshua Garcia. Napatibok mo niya yung puso. Ang tangkad, ang Mhm. puti, tas ang bait, ang humble. Napaka-humble. Napaka-humble. So yun yung mga naisip mo nga pwedeng... Pag yung mga malalakasang artist ko Mhm. talaga, sila Joshua Garcia, Mhm. Catherine Bernardo, Mhm. oh Siya ba yung mga ngalabit? siya yung mga malapit na kay Joshua Garcia. Siya yung multo? Pero napakagandang multo naman yan. Ako kung matatakot dun si Joshua. Crush niya dati yun sa PBB pa lang Pero 'di ba? So yun ang gusto mong yun ang gusto mong project. Horror talaga, nasa horror. Horror ang genre. action. Horror action. Yun ang gusto mong So yun na nga. So abangan niyo yan, kabarangay malay mo. Next year or next 2 years magkaroon ka ng project. Oo, 'di ba? Short film lang. Di ba? Why not? Di ba? Tapos diyan nagsisimula ng small step hanggang sa palaki ng palaki. Yes. Di ba? Hanggang sa malay mo mapasama ka na doon sa FF na mga movie, di ba? Yun, big opportunity talaga Di ba? Dreams ko rin yun. Dreams. Dreams. So ngayon napunta tayo sa mag-acting na tayo. So ganito ang magiging tema natin, no? Parang ako si Ethan. Ako si Papa Ethan, si Direk RJ, ang aking kuya. Ang story nito ay binasted ako ng aking nililigaw. At hihingi ako ng payo kay Kuya RJ. So lights, camera, action. Kuya, di ba akong humingi ng payo mo? Kasi parang nasasaktan ako eh. Ano naman yun? Yung nililigawan ko kasi, Ano nangyari? binasted ako eh. Dali nga. Ikaw,
Nung nakaraan, nabasted ka na nung nakaraan, tas ngayon meron na naman. Kuya, yung pinatibok niya yung puso ko. Paano tibok yan? Tug mo nun. Pero bata ka, di ka ba nakikinig sa akin ng mga nakaraan? Sabi ko sa'yo, make sure mo muna yung feelings mo sa isang babae. Alam mo naman ako kuya, marupok. Nakita ko lang na dumaan sa harapan ng classroom namin Nakita ko, ang ganda pala niya Wala sa lahi natin ang marupok! Tandaan mo yan, Ethan! Kuya, baka ampun ako. Makinig ka nga sa akin, Ethan! Gusto mo bang... Ay, yun na nga, di ba? On the spot, walang script yan, ha? Ayan, ramdam ko yung mga yung mga nababasted, no? Okay lang yan, kabarangay. Napagdaanan ko kasi napagdaanan namin yan, kaya okay magkalala. Ayan, so meron ka bang gustong batiin at mga gustong shoutout? Sige, shoutout mo na Sige, sila sa sige. Ay, shoutout kay Angel Veloria pala. Nagpapa-shoutout siya din. Nabasa ko lang. Ay, shoutout sa family ko sa Infanta. Yung mga solid supporter din natin sa Infanta Pangasinan. Pamilya Barnachea, Damalanta. Kung sino-sino pa. And then, Team Bonyak, WTV, IJ, Elms, Yamato, si Rain Cutie, EJ Wow. And sa mga supporter ko, supporter ng Barangay FM, viewers and listeners ng Barangay FM, shoutout po sa inyo. Hello po. And thank you for having me here. Salamat po kay Papa Ethan. Thank you din sa Parang nagpapaalam na, hindi pa naman to. Babalik pa siya dito, babalik pa sila nila Papa Boy. Ayun so napakagandang acting. Nadala ako ng emosyon. Muntik napaluha ako, teary-eyed ako ngayon. teary-eyed ako ngayon Mga tumarte sa akin. Hindi siya talaga. Ayun, may mga bagong pa silang aabangan sa page mo. Yes, abangan niyo lang yung so natutuwa na kayo ngayon, 'di ba? Yung ginagawa nating mga pranks, mas i-extreme pa natin. Yun. Nag-ipon lang ako ng lakas ng loob kasi medyo kinakabahan talaga ako sa pinagkagawa ko. Baka mamaya matondo tayo. So yun, abang-abang lang kayo sa mga gagawin natin videos. Itutuloy ko rin yung Bushman prank, yung parody ng mga iconic scenes. Ready na ang team ko. Yun. Time na lang yung namin, hinihintay. And sa mga socials mo, saan ka ba nila mapapanood? Panoodin niyo po ako sa aking mas active ako sa Facebook ngayon. And then, Direk RJ. DIREK RJ. Tapos sa TikTok din, Direk RJ Official. Instagram, meron na rin, Direk RJ Official. Sa YouTube, na rin ako sa YouTube. Pero iba yung atake sa YouTube. Mostly yung vlog na talaga siya, hindi siya yung mga pang-reels lang. So yun, abang-abang lang tayo. I-update ko kayo sa aking page. Yung mga maabot ng 20 minutes na 30 minutes na video. Pang-anuhan na talaga na edit siya, yung lang. Yung pang ilang araw na edit, yung pang sangbong at least kahit hindi ako masyadong active doon, medyo na ibubuhos ko yung gusto ko talagang mangyari sa video sa Sisiw lang sa'yo yan, alam ko. Lang. Ayan, maraming salamat muli, Direk RJ, sa pagpapaunang namin imbitasyon ngayong sa pagbisita sa amin dito. Ayan, sino kaya next week ang makakasama natin? Abangan nyo yan, kabarangay. At syempre muli, maraming salamat, Direk RJ, pinagmamalaki ng Bayang Bang. At sana makaulit kami. At sana kasama mo ng buong team mo dito sa susunod na pagbisita mo, no? Si Papa Boy. Viva Films daw, abangan ako sa Viva Films. Ano ko nyo Hi team. Maraming salamat sa mga tumambay sa ating live at sa mga nakinig. Pagbibigyan ko pa mga trip niyong kanta, kabarangay, kaya abangan niyo yan. At syempre, ang dapat dito sa lokal, ang dapat mag-viral dito sa sikat sa Barangay FM 93.5 forever!